Hello fire signs! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang message ng person mo gamit ang personalized cards. Dinisplay ko lang yung mga cards ng bawat zodiac. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga fire signs? Ikaw na lang bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang unang card ay younger. Hindi kaya bata pa kayo noon or mas bata ka sa person mo? Ay teka lang guys, ito yung hinahanap kong card Nahalo. Ulitin ko ulit Nagsisisi ako. Mukhang naging immature siya that time. Kaya pinakita yung younger. Tapos na tayo. Kaya pala nagsisisi siya. Yan ang mahirap kapag tinanggihan ka na ng person na minahal mo ng minsan. Natukso ako, sorry. Nako, inamin niya talaga isang card na lang. Hala, sana ikaw ang pinili ko. Kaya pala nagsisisi na yung person. Next time dapat magseryoso na talaga para hindi na ito mangyari. Ang reading natin ay ano ang naging tema ng buhay mo itong matatapos na taon, 2023. Ano ang hadlang na dapat nang iwasan or malagpasan? Ano ang paraan para matupad ang pangarap mo? At saka sa uli, ay kukuha ko ng isang card para sa outcome. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. King of Pentacles. Ito yung naging tema na ang ilang fire signs ay mas naging focus sa career, yung stability sa buhay mo. At saka positive ang nagiging resulta. Hindi naman bawat buwan, pero yung financial mo or career mo nagiging matagumpay. Kumbaga nasasagot yung mga nagiging problema mo sa buhay or financial. Naging maganda rin yung diskarte mo kasi yung financial na meron ka, dumudoble. Pwedeng nagtatrabaho ka, tas meron kang negosyo, o kaya yung pera na hiniram sa'yo ay isinuli. Kumbaga sa 2023, marami ding naging magandang bagay sa buhay mo. At kung sa tingin mo, hindi naman ito yung nangyari sa'yo, pinaparealize sa'yo na ito yung simulan mo. Yung magkaroon ng positive na mindset. High Priestess at Queen of Swords in reverse. At saka, magandang timing din ito na magkaroon ka ng oras para sa sarili mo, para maunawaan mo kung ano yung sitwasyon na nangyayari sa buhay mo. At saka ang ilan sa inyo, umiwas ka sa mga taong magbibigay toxic lang sa buhay mo. Kasi ang totoo, sila talaga yung may problema sa sarili. Yung naghahanap ba ng damay. Sa career naman or negosyo, alam mo sa sarili mo na kung meron kang sisimulan,
kung magiging effective ba sa iyo ito or magiging negative lang yung result. At syempre, kailangan din ng instinct or yung pakiramdam mo. Tama naman yung ginagawa mo para sa mga bagay na tingin mong posibleng mangyari or makaapekto sa karir mo or negosyo. At saka mag-ingat din sa mga taong hindi man lang nagbibigay ng idea, kundi kinukuha lang yung idea na meron ka. At saka plastic. Mukhang ang ilan sa inyo, yan yung nangyari sa taon na ito. Sa mga single, ready ka na para sa relasyon. Pero meron kang person na nagugustuhan na tingin mo hindi kayo bagay or nahihiya kang gumawa ng first move. Sa mga nasa relationship, seryoso yung person mo sa relasyon nyo. Kaya lang, masyado siyang focus sa karir niya. Kailangan mo rin sabihin kung ano yung gusto mo at ayaw sa relasyon. Ito naman ay kung ano ang hadlang na dapat nang iwasan or malagpasan. Nine of Cups, Knight of Wands at King of Cups. Ang ilan sa inyo, iwasan nyo maging prangka sa pagpaplano. Mas maigi na gawa ng aksyon kesa sa sinasabi lang. Umiwas din sa mga biglaan na desisyon. Kung magkamali ka man sa pinag-isipan mong desisyon, konti lang yung hindi magandang resulta nun. Pero yung hindi mo na pag-isipan, yun yung mas maraming consequences. At saka nakadalawang cards ka na rin para sa success. At hindi ka madamot na i-share ito. Pinapakita yung kabutihan mo. Sa financial, merong abundance, prosperity, at saka yung financial mo may magandang reward. At saka nagiging maganda rin yung takbo ng investment mo. At saka, ang paalala ng mga cards, kahit na matulungin ka sa kapwa mo, kailangan mo pa rin balansehin kung ano yung pumapasok at saka lumalabas na financial. Sa mga single, kontento ka sa kung ano yung nangyayaring sitwasyon sa buhay mo. Pero kahit gaano ka man kabisi sa buhay mo, meron pa ring potential person na darating. At itong person na ito ay seryoso. Matagal na talaga siya naghahanap ng karelasyon. At behave siya kapag nakilala ka na niya. At saka napapansin din ng person na maybe yung nakaraang relasyon mo hindi maganda, yung epekto sa iyo, kaya nagtsatsaga siya. Sa mga nasa relationship ay happy kayo sa isa't isa ng person mo. May fulfillment at balanse ang emosyon. Kasi ang ilan sa inyo na nasa relationship, marunong mag-adjust at saka merong mutual understanding. At saka single ka man or nasa relationship, pinapakita ng mga cards na kadalawang cards ka na nagkaroon ng katuparan ang hiling mo. Ito naman ay ano ang paraan para matupad ang mga pangarap. Eight of Swords in reverse, Five of Wands, Five of Pentacles. Para magkaroon ng katuparan yung mga pangarap mo, kailangan ng mental clarity. Kailangan ng control at saka yung mga kaya mo lang, yun muna yung simulan mo. Para ma-focus ka sa mga kailangan mo talaga sa buhay, kahit mabagal man ang progress nito. At saka guys, sa health, huwag mo masyadong damdamin yung mga nangyayaring negative situation sa'yo. Kasi yung problem natin, lilipas din yan. Kasi ang ilan sa inyo sa health magkakaroon ng temporary problem. At pinapaalala sa'yo ng mga cards na bago pa dumaan ka sa health problems mo, meron nang dumaan sa ganyang sitwasyon na nalagpasan.
Ang ilan na nasa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na marami talaga kayong hindi na pagkakasunduan ng person mo. At 2 cards na yung nagsasabi na ang ilan sa inyo ay tuluyang nagkahiwalay. Kasi ang tingin mo, ito yung best solution kesa naman sa patuloy pa kayong masaktan. At saka meron ding person na dahil sa nangyari sa relasyon, tinalikuran ka rin ng mga kaibigan mo or mahal sa buhay. Kaya wala ka rin naging choice kundi sundin kung ano yung pinapakita nilang behavior sa iyo. Maybe dahil sa ang ilan sa inyo ayaw nilang masangkot sa problem mo or gusto nilang makapag-isip ka para sa problema mo. Sa mga single naman, ang advice ng mga cards ay i-let go mo na yung takot at saka anxiety na nararamdaman. At saka ang ilang single, may mga potential person na nagkakagusto sa iyo. Kaya lang, wala sa kanila yung hinahanap mo or hindi ka pa totally healed kaya hindi ka pa nag-e-entertain. At base sa mga cards, unti-unti nagkakaroon na ng healing sa iyo pagkatapos ng mga trauma na nangyari sa nakaraan. Nakalagay dito sa card mo, travel. Your life purpose involves traveling. Makakabuti ito sa iyo. Merong movement at saka changes na nangyayari sa buhay mo. Kaya minsan meron kang hindi maintindihan. I-let go yung mga luma. Mas tanggapin mo yung mga bagong darating. Protected. You are safe and supported while you change your career. Guided ka kaya hindi mo kailangan mag-alala. Mag-hold on ka sa mga good intentions mo para yung mga pagbabagong mangyayari ay mas magbibigay sa iyo ng blessings. At saka yung mystical card or oracle card, nagpapadagdag yan ng clarity sa mga ipinakitang tarot cards. Nabanggit na nga ng mga cards na kung ano man ang problem mo ngayon ay pansamantala lang. Sinagot na ng mystical cards kung bakit may mahirap na sitwasyon kang pinagdaraanan at saka protected ka. Ito naman yung angel number mo. 555. Get ready for change. Meron talagang movement or changes na mangyayari sa buhay mo. 777. You may be overexerting yourself and need to rest. At saka guys, i-add ko lang na pinapaalala ng mga cards na kung meron ka ng problem na nararamdaman or meron ng problem sa relasyon nyo, gawan mo na to ng aksyon para hindi ka mahirapan in the future. Itong judgment, lahat ng mga bagay na hindi mo nalalaman patungkol sa personal mong buhay ay mauungkat. May painful situation man sa mga araw lang na iyon, pero meron ka pa ring positive na kapalaran.